Blinking siya guys. So papalitan natin siya ng oil filter na. Kasi matagal na to, hindi pa napapalitan to. 7K na siya. So yung last natin na change oil is 27K, 26K. So overdue na sobra to. Triple times over na yung overdue. Check natin yung fuel filter nito. Tapos palitan natin yung floater, no? Kasi nga nami-blink, so hindi natin check kung accurate ba talaga, no? Kung kailangan mong paggas na, no? Okay? Palitan natin, tara. So ang kailangan natin guys is rubber gasket para sa ating fuel pump. So dito na. And also yung ating floater na ipapalit sa ating luma, no? And syempre yung ating fuel filter, dapat palitan na natin siya, no? Also magpapagawa rin pala tayo ng ating ball race para sa ating steering, no? Ayan. So una natin buksan ito yung ating gas compartment. Tanggalin nyo na yung cover na yan. And then ma-access natin yung ating fuel pump. So pag natanggal nyo na, ito na yung ating fuel pump. Tanggalin na natin, no? Ayan. So meron yan dalawang connection. So pag natanggal na, tanggalin nyo rin yung kanyang mga bracket sa gilid, no? So meron lang 10mm na socket. Tanggalin nyo lang yan. So 4 yan. Alright. And then pwede natin i-pull out yung ating fuel pump. Alright. So pag pull out ng fuel pump, ayan, so dahan-dahanan nyo lang. So nakita ko dito, parang wala na yung floater nya. And sobrang dumi na ng ating fuel filter, no? So nakita nyo yung sobrang itim. Ayan, so check natin, no? Kung paano ba ito ilabas. Pero malalabas nyo yan guys, basta yung tamang angle lang. Ayan, so nalabas na natin. Alright, so ito yung ating fuel pump. So makikita nyo wala yung floater nya, natanggal. Ayun, so kaya pala sira na, no? Kita nyo yun? Yung floater natin natanggal. Yun, kaya hindi na gumagana. So try natin kunin, tapos igabit natin, no? Ito yung ating magnet. Yan, so ang hirap niya ilabas. Dahil natanggal nga. Tapos meron pa siyang mga washer doon, nalaglag din. Minagnet na lang din natin, no? Ayan, so magnet na rin natin yung kanyang mga washer. Kabit na natin yung ating fuel pump, fuel filter, tsaka yung ating mga rubber gaskets. Napalitan na natin, no? And then yung ating floater, kabit na rin natin. So sundan nyo lang yung linya dyan. Ayun yung wiring, sundan nyo lang yan sa pagkabit. So basic na basic lang yan, no? Ayan, so nakabit na natin, dapat ganito yung itsura ng inyong fuel pump with floater, no? Para accurate yung inyong gas or fuel gauge, no? Alright, so ikabit na natin to and i-check natin, no? Yung gaskets nya, okay na yan. Clamp down na natin gamit yung bracket nya, sabi kabit na natin na, tapos testing na natin, no? Ayan, so na-clamp down na natin yung ating pump. Kabit na natin yung mga connections natin. Okay. Okay na. So proceed tayo sa testing. Ayun, ba't siya naka-empty? Pero hindi na siya naka-ano. Yan, hindi na siya nagbi-blink. Empty nga lang, pero full tayo eh. Dapat di ganyan. Hindi, wala pa lang laman talaga. Naipon lang kasi ito sa reservoir sa baba. Yan, so gumagana na yung ating fuel. Yan, so naka-empty na tayo, no? Pagkas tayo 100 guys. Ayan, no? Pupuno na yung kanyang bar meter. Wait lang natin, nagka-calibrate. Nagkita tayo sa shell ngayon. Ayan, nakapupul na. So once okay na yung ating fuel filter and yung ating floater, dumiretso na ako sa top cycle center para ipagawa naman yung ating ball race guys. Dahil nga yung kanyang manibela is kumakabig na, no? So after niya, pinapalitan ko na rin yung pito sa ating gulong dahil mas bago na and mas okay yung kanyang lapat, no? And ito na nga pala yung ating ball race. So durog na siya. Ayan, durog na durog. So kailangan talagang palitan. So i-check nyo rin yung inyo, baka kailangan na rin palitan. And so na-upgrade natin dito guys is yung ating CVT cleaning, change oil, tapos yung ating gulong sa likod kailangan na palitan. Tsaka syempre yung ating MDL, no? Main driving lights, mag-i-install tayo dito.
So yun na guys, sana gusto niyo yung ating video. Comment kayo kung meron kayong tanungan. And see you sa susunod nating video guys, no?